maayong buntag ug balik sa tanan. Inay makatapat maayong buntag. Mga igsoon, kung maghisgot ag bata, ingon ini, gikan sa 0-month-old up to this kaning age, di ba cute kaayo ang bata? Dinhi nato, dining mga stage, dinhi nato ang itudluan, no? Ang imuhang anak kung bata gamay pa, kining og mangihi, okay lang ka, di ba? Nya imuhang tudluan og unsaon pagkaon, imong tudluan unsaon sa mga buluhaton aron nga makakaton ang maong bata. Na-experience ba na ninyo mga inahan? Oh, di ba? Nya cute kaayo ang bata bisag ingon ani og maghilak, cute siya, di ba? Kay makasabot raman ta. No? So, ang mga ginikanan, mga igsoon, nag-expect yun ta nga, ini kada ko sa atong anak, maging responsable sila. Di ba? O example, si Inday Gwyneth, modalaga na ni, ay kung igna, o usa may feeling kahang Charmaine nga, magpakarga ra gihapon si Inday Gwyneth kung pareha na sa kadakang Maika. Di ba? O, mapulaan na dayon si Charmaine. O niya, daghan siyang gitudlo, mura na sa kadak-an ni Ate Maika niya, di ra gihapon kahibalo, dili ra gihapon makahibalo sa mga buluhaton. Di ba? Di gihapon kahibalo manglaba, manghugas, manglimpyo. Dili gihapon kahibalo maligo. Nya dalaga na. Di ba? Unsay feeling ninyo mga ginikanan kung ingon ana ang mahitabo? Frustration, di ba? Ma-frustrated ta. Ang ingon ani nga bata og maghilak, magdangandagan sa simbahan, okay lang. Pero kung ang sama sa edad ni Auntie Ising at Modista magdangandagan, unya magligid-ligid, magkamang-kamang, unya kadugayan mangihi desto nga lain kaayong paminawon, di ba? So kining atong mensahe mga igsoon, related kini sa gibati ni Pablo. Thank you Inday Gwyneth. Okay, thank you. Return na ni Mama. Ang gibati ni Paul, mao ni ang ato ang hisgutan karon mga kaigsuonan. Si Apostle Paul was kaning servant of God nga gigamit sa nagkanalaing mga kasimbahanan. One of his frustration mga kaigsuonan is that iyahang gi-expect ang mga Kristohanon dito sa Corinto nga mo-grow na. Pero ningon si Paul, as of this time, you are still a babe. So nangandoy si Paul, like sa mga parents nga ang atong anak, inikadako na nato, kahibalaw na unta sa mga household chores nga himuon sa balay. Pero og dili paghapon sila makahibalo, makagool, di ba? So that's the same feeling ang gibati ni Paul to the Corinthian believers. So ako mong gihangyo sa pagtindog as we honor the word of God. Ang atong focus is niya sa 5 ngadto sa 15, pero basahon nako ang verses 1 to 15 sa 1 Corinthians chapter 3. Okay? 1 Corinto kapitulo 3. Ningon si Apostle Paul dinhi, matod pa niya, gisulti niya, this was his kaning second time. Actually, ang 1 Corinthians mga kaigsunan was Paul's second letter to the Corinthian church. Ang second Corinthians was Paul's third letter to this church. No? Okay, because of that word regarding to your question. So si Paul here, naghatag siya og mga advices and at the same time, iyahang gikorek ang mga problema sa simbahan. Because sa tanang mga churches nga gihandle ni Paul, ang Corinthian church may pinaka-problematic na simbahan. Okay? So, mahibalaan nato ni karon. Ningon din ang verse 1, and I, brethren, could not speak to you as spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. Kanang word carnal meaning indwelt by the Spirit, but mastered by the flesh. Mao na ibut pasabot sa carnal dinhi. Mga tao nga naa nay Holy Spirit, but still kanang driven by the flesh. Sometimes ingon ana ta. So ningon si Paul, I could not speak to you as spiritual people but as to carnal, as to babes in Christ. Ingon siya, I fed you with milk and not with solid food. For until now you were not able to receive it,
and even now, you are not still able. Yan ingon si Paul sa verse 3, for you are still carnal, for where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal? Are you not fleshly? Are you not driven by the flesh? Ingon si Paul, and behaving like mere man? And when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? So muna itong focus karong buntag, gining verses 5 to 15. Ingon si Paul, who then is Paul? And who is Apollos? But ministers through whom you believe as the Lord gave each one. No? Ningon si Paul, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Ako'y nagtanom, lahi ang nagbisibis, apan ang Diyos maoy nagpatubo. So then, neither he who plants is anything, nor he who waters, but God gives, who gives the increase. Ang angay nga kapasidunggan ang Dios, kay siya may naghatag og siya may hinungdan nga mo grow ang usa ka butang nga itanom. Ingon ang verse 8, so he who plants and he who waters are one, and each one will receive his own reward according to his own labor. For we are God's fellow workers. You are God's field, and you are God's building. Ingon si Paul sa verse 10, according to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. Paminaw mo sa kaning next na sentence. But let each one take heed how he builds on it. Ato na siyang sisgutan ron. For no other foundation can anyone lay than which is laid, which is Jesus Christ. Wa na'y laing pundasyon pas pagtuo. Now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day will declare it, because it will be revealed by fire. And the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Dalaygon ikaw, O Dios, nining kabuntagon, panalangin imuhang mensahe. Himuha kining simple sa among mga kasing-kasing, tabangi kami Ginoo nga makasabot minini, isip imong mga anak, isip mga alagad nimo Ginoo, o hinaot pa amahan nga doon nami maaplikar sa among kinabuhi. Tagay kami grasya sa pag-aplikar niini. Dalaygon ka in Jesus' name. Amen. Amen. Mayong buntag, karong buntag mga igsoon, dadon ako mo sa mensahe nga akong kitaytulan, built on a true foundation. Built on a true foundation. Ang Corinthian Church, mga kaigsuunan, was a Christian city. No? Niya kini sila makita as of now sa South Central Greece. Ang Corinthian Church, mga kaigsuunan, usa siya ka commercial metropolis sa Greece. That's why no wonder sa mga sulat ni Paul, daghan sa kay dihag mga advices, o kung imong mabasa mga igsoon ang simbahan sa Corinto, daghang problema, no? Naay mga tao nga nag-immoral sa church, naay mga tao nga naghihiay sa church, naay mga tao nga nag-angkon-angkon nga kami, sakop mami ni Paul, sakop pud mi ni Pablo, ni Cephas or ni Peter, sakop pud mi ni Apollos. Nya daghan silag mga problema dito sa mga Dios mga igsoon. That's why kung imong mabasa diha sa 1 Corinthians chapter 10, 8 ngadto sa 10, gisgutan ni Paul diha ang kabahin sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios. Ningon si Paul nga, don't you know nga ang mga gihalad sa mga tao ngadto sa mga pagan gods, they are not offering it to the Lord but to demons. Nga naman, tungod kay kining mga tawhana mga igsoon, na raise up sila sa usa ka kultura diin way Ginoo. Mao na nga dinhi ang problema ni Paul,
is dunay pagkabahin-bahin ang simbahan. Di ba lain kayong paminahon nga nay usa mingon diri ko nga leader kay kuan ni siya kaning kusog manghatag og snacks inig humagtudlo. Adi ko ani kay kuan kanang strikta kayo. No, ningon si Paul kinsa ba ko? Kinsa ba si Apolos? Ang angay nga pasidunggan mga igsoon ang Dios. Amen? Kay siya may naghatag og increase. No? So karong buntag mga igsoon, kining atong mensahe karon dunay tulo ka butang nga nakita nako dinhi gusto na kong ibilin sa matag usa. This is just a simple reminder sa matag usa. But first, let me remind everyone nga kung tinuod kang magtotoo sa Ginoo, listen carefully. If you are truly saved, kung tinuod ka nga nagatuo sa Dios, you will begin to have conflict diha sa spiritual side. No wonder nga daghang mga nagtuos Ginoo bagong nidawat sa Ginoo, daghan kaayong mga pagsulay nga moabot. Nganuman, sa panahon nga gidawat nimo si Jesus Christ, you cross the line of the enemy. Nasabtan nato na. Mo nang ang uban miingon nga kanang pakasabot bitaw babitaw nang kamong mga bagong nidawat sa Ginoo o kitang mga nakadawat na sa Ginoo sa dugayng panahon, lig-uno nato ang atong pagtuo pinagis pagampo og sa pagbasa sa pulong. Kay sa panahon nga imong gidawat si Jesus Christ, you cross the line of the enemy. And that is why ang kaaway mangitag paagi nga birahon kaniya og balik because para niya nakuhaan og tao ang iyang kingdom. Mao kana ang rason mga igsoon nga mosunod dayon usahay ang persecution. But the more nga gina-persecute ka, but the more usab ka nga nagpaduol sa Ginoo, you will begin to realize nga ang Holy Spirit sa Ginoo nag-ubanday nimo. And you will begin to realize nga ang gahom di ay sa Ginoo maoy naghatag nimo kusog nga makabuntog ni anang maong pagsulay. And eventually kanang maong pagsulay sa kaaway muhunong rana sa imong kinabuhi. Nga naman, di naman sila kadaog nimo og nako kung naa kay hugot nga relasyon sa Ginoo. Nasabtan na to? So mo na atong timan-an mga kaigsuonan, no? Mao nga dunay persecution nga mahitabo sa kinabuhing Kristohanon, even sa atong mga nadugay ng Kristohanon, naagya po yung mga persecution sa kinabuhi, right? No. So, that's the work of the enemy. So, si Apostle Paul here, mga igsoon, ang context ini, paminaw mo, ang context sa chapter 3, mga igsoon, mainly, naghisgot ni sa mga leaders. Ang context. Pero ang application ini extends to all believers in Christ. Ang una niyang gisgutan ang mga leaders ini sa church. Mao nang listen carefully mga igsoon, kung pasaylo ako usahay nga kanang mamuyag ko ninyo, especially kung nakita na ko ang inyong kinabuhi, oy dili man na mao. Ayaw ninyo gud hunahunaan nga nang hilabot si pastor when it comes sa atong pagtuos Ginoo. Nganuman, responsable ko diha og manubag ko diha sa Ginoo kung dili nako himuon ang akong kaning calling, ang ako ang assignment ni Lord. Amen ba? Mao nang masabtan unta nato nga kung naatay nahimong di maayo nya makita na ni pastor og sa leader, buyagon gyud ta mo ngano man. Ako man ang inyong pastor, kinsa may inyong gi-expect nga mamuyag? Ha? Kung ang inyong anak magpabuyag, imo habang i-expect nga ang inahan speakas balay mo mamuyag sa imong anak. Di ba dili? No? So maunay trabaho isip alagad sa Ginoo. That is why si Apostle Paul dinhi mga kaigsuonan doon na sa striktong warning sa mga leaders and at the same time sa mga believers in Christ. No? So there are three things nga ganahan akong huguton dinhi nga passage nga atong gibasa karon. Ningon dinhi si Apostle Paul in verse 11. Lantawan ninyo dinhi. Ningon si Paul, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. So point number 1, mga kaigsuonan, no other foundation sa imong pagtuo. Moingon ka, daghan mang Ginoo. Yes, there are many lords, there are many gods, there are many unsa pa na gina-worship sa mga tao sa kalibutan, but there is only one Lord and Savior, Jesus Christ, mga igsoon. Amen? Can you say amen? No? Kung magisgod ganitag kaluwasan mga igsoon, whether they like it or not, walay lain nga makaluwas nato kundi si Jesus. How about
other religion, pastor, they also teach good things. They also teach kanang pagtabang sa ubang mga tao. Yes. But when it comes sa kaluwasan, exclusive ra gyud ni Jesus Christ. Ang uban moingon, is it not selfish to say Jesus Christ is the only way to heaven? Why not Buddha? Why not kining sa paning mga Ginoo nga ilang gisimba? Is it not selfish nga si Jesus Christ na dalan? What if si Jesus Christ is one of the ways para sa langit? Unsa may inyong itubag ana? Ningon si Paul, I have laid the foundation. Wa naguylain pang foundation nga pwedeng ilay sa tao nga magbubuhat. Now, paminaw mo mga kaigsuonan, kung magsulti kas kamatuuran o insakto, it's not selfish to tell the truth. It's not selfish to preach the truth. Example, naa kay amigo nga foreigner. Moingon ka nga, the capital city of Negros Oriental is Dumaguete City. Di ba? Is it selfish nga ningon ka ang capital city sa Negros Oriental is Dumaguete? No. Why not Bais? Why not Tanhay? Why not Bayuan? Di ba? Maingon ba ang imong amigo, oy selfish man ka oy, nga mas nindot pa man ang kaning lugar kaysa Dumaguete? No, dili. When you speak and when you tell the truth, mga kaigsoon, it's not selfish, mga kaigsunan. Because why mahimo? Matod pang Paul, we can do nothing against the truth, but for the truth, mga kaigsunan. Amen? So there's no other foundation sa atong kinabuhi. Mao na giingon ni Paul. Ningon si Paul sa taga-Corinthians, wala na ilaing Dios nga pundasyon pa sa inyong pagtuo, kundi si Kristo lamang. Ba? Mao na giingon ang ubang mga Dios, kanhi buhi sila karon, they are dead forever. But kanhi si Christ namatay, but he is now alive forever and ever. Amen? Unsa pay kalahian? Yes, kanang dako kaayong kalahian because ang tanang mga Ginoo nga gisimba sa ubang mga tao patay ug wa na gyud nabanhaw. But si Jesus Christ, once he was dead, but now he is alive forever, mga igsoon. And he is sitting in the right hand of the throne of God didto sa langit. Amen? Mo nang kung maadto mo laing lugar, kung maadto mo og kanang unsa na dadun mo sa inyong career sa kinabuhi and someone will introduce to you another kanang God or Savior. Timan ining pulong sa Ginoo. Ningon si Paul, ako ang master builder. Nindot gani ning gisulti sa version nga ang pulong sa Dios. Ningon dinhi si akong basahon lang wa man dinhi ang pulong sa Dios nga version sa verse 10 paminawin ninyo ningon dinhi nga matud pang Paul, ako sama sa usa ka hanas nga nangulos sa mga panday, ingon si Paul. Mao ang nagtukod sa pundasyon sumala sa katakos nga gihatag sa Dios kanako. Ang uban nga panday mauusab ang nagpadayon sa pagtrabaho niini. Apan kinahanglan gayod nga magmatngon ang matang panday ug maayo ang iyang trabaho. See? In essence, ningon si Paul, ako nang gihanay ninyo ang pundasyon. Kinsay pundasyon? Si Christ. And then he follow up niya by saying, each one of you must be careful how you build on that foundation. Okay? Mao kana mga igsoon nga sa kanang succeeding verses, sa mosunod nga mga bersikulo, gigamit ni Paul as an analogy ang mga precious nga mga butang isip building materials. Kung ganahan ka magtukod og balay mga igsoon nga di matarog og bagyo, di matarog og linog, mogamit ba kag dagami og kugon og kahoy? O magtukod kag tore nya taas kaayo ang tore nya way kabilya. Unsa may mahitabo sa tore nga imong tukuron? Ha? Unsay mahitabo? Dali rang mapukan. Maunang niingon si Paul nimog nako karon, kamo kay nakaila naman mo sa pundasyon, magbantay og magmatngon kamo, giunsa ninyo pagtukod ang balay sa Dios sa maong patukuranan. As I've said, mainly Paul speaks to the leaders, but it also extends to all believers around the world. Diba? Ningon ang point number 2 mga kaigsunan. So number 1, no other foundation. Number 2 point, second point, each one should build with care. Magmatngon ka.
Ang imo bang kinabuhi unsay building materials nga gigamit nimo? Di ba ningon si Paul ang wood hay, ang straw, ang kahoy, ang kugon ug ang dagami? Pag abot inig kalayo unsa may mahitabo? Masunog, di ba? Now, I am not kanang judging, pero based on my experience and based on my observation, daghan kaayo karon churches nga ang focus pagpadaghan sa church. I tell you, dili na sayop. Dili gyud na sayop, nindot kaayong mapuno ta, amen? Pero dunay uban nga mga churches, mga igsoon, mga leaders nga ang focus nila, ang pagpadaghan, dili na lang nila i-touch ang church discipline. Dili sila ganahan buyagon, dili sila ganahan nga sultihan sa ilang sayop. Gusto lang nilang isulti sige ang love, love, love. Nya wala nila nasabti mga igsoon nga one of the descriptions sa love sa Corinthians chapter 13, love does not rejoice in iniquity. Di ba? Naningon si Paul, kung ang anak niya magpabuyag, ihang disiplinahon, right? So sa church, igsoon, it's normal nga dunay discipline like God, nga disiplinahon punta niya. Mao nang ang uban nga mga leaders, mga igsoon, instead of telling the truth, ilaharang ihapuhap ang mga dalunggan sa ubang tao, ngano? Ang ilahang tinguha nga managhan ra gyud sila. Niingon si Paul, kung ingon ana ang inyong pagpanudlo, di ninyo itudlo ang insaktong pagtulunan sa pulong sa Ginoo. The time will come that the fire will test the workmanship of the worker. Nasabtan ninyo? Kung ang imong building material gigamit is gold, silver, and precious stones, pag abot inis kalayo, unsay mahitabo ana? Masunog ba? Dili, mas musyahin pag gani hinuon. Right? Pero ang imong building materials nga gigamit kining dagami, kugon o kaning kahoy, inikabot sa pagsulay, mahanaw ni. So each one should build with care. No? Mao na nga niingon dinhi si Apostle Paul, listen carefully mga kaigsuonan. Kining gold, precious stones and silver, mao kini ang mga materials nga gigamit sa mga Kristohan nga nakaila sa Dios. Nahibalo ba may kung ato bamuon sa aning atong gamitan og analogy ni siya, example? Kinining mga Kristohanon nga bisan sa ilahang kalisod, kanunay ug sige ra gihapon gaampo. Bisan sa ilang kabisi nagahin ra gihapon og oras sa pagbasa niining maong pulong. Bisan sa ilahang kabisi ug kakapoy ni simba ra gihapon sila sa Ginoo. Why? They build their life on that foundation using these precious materials mga igsoon. Pero kining wood, hay, and straw, kining mga Kristohanon nga, di moampo ra og naay kaon. Di ba? Dili mo basag Bible, except aning inig ka Domingo. Unya ang mga leaders nga nagtudlo, kabahin ini, okay lang. You can come to Christ. Bisag unsa pa ka, come as you are. Sakto na. But when you come to Christ, allow Christ nga i-transform ang imong kinabuhi, right? Amen ba? Dili pwede nga muadto ka ni Christ. Yes, anyone can come to Christ. Bisag unsa pang klases kinabuhi na sa tao. But as you come to Christ, allow Him to transform your life. Amen? Mauna, dili na tingon, okay lang, kay ang kaluwasan, wa may hatag bawi. Okay ra na, kay gi-justify na tas Ginoo. Okay ra kang maghimo ani kay luwas na bitaw ka, dili. Maunang kung imo kung istriktohon ang imong kinabuhing Kristohanon, makaingon ka nga, og daghan kang gihimo nga dili iyas Ginoo, makaingon kang lisuda ani, oy, nganong daghan makong pabiyaan mo nang ang ubang Kristohanon di makalahutay ngano man, dili sila kabiya sa mga butang nga ipasunog sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Amen ba? Pero kung nag-ugmad ka, man nga, pastor, kapoy man akong lawas, gikapoy ko, dahan kong tunanan, yes, naskasabot ko kay, kung normal ganitang tao, gikapoy gyud ta, o busy gyud ta adlaw-adlaw, right? Pero dili ka mugahin og oras sa Ginoo, di gud ka makagahin og oras sa Ginoo. Magsige, matigulang na lang si pastor o di pa mo balik si Lord. Maura gihapon tag di ta mulakang. Amen? Nasabtan na to? Inaay mo to pa, nakasabot ka? Ha? Oh. Tinuod mo na, di ba? Muna, kumusta? Kumusta ang imuhang ang building material nimo? Munang ningon si Paul, pag abot sa kalayo, kaning fire, mga ison, listen carefully ha. Ningon si Paul, each one will be tested. Ningon ang verse 10, atong basahon ning verse 10, balik brodar. According to the grace of God which was given to me,
As a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. Di ba na ay mga tao nga, ay Brad, kanang dali lagi kang nakasabot, di ka nasangyawan manggod ko before dito. Di ba na ay mga taong ingana, usahay posible nga ang imuhang gift, tanom ra ka ba? Nya kung ganahan kang daghang anihon, hala pagpugas og daghan. Naiuban po dili na motorok, pero naiuban nga napugsan nimo nya pag-abot sa laing lugar dito na nitubo. Mao nang dili ta angay mahadlok mo pugas kay ang trabaho nato mga igsoon pagpugas ra, amen. Ayaw hunahuna ang pagpatubo kay kung maghunahuna kag patubo ma-frustrate gyud ka ngano na ay binhi nga di gyud mo tubo. Amen. Unsay trabaho nato? Pugas. Kung ganahan kay daghang anihong mais, pagpugas og daghan, right? Amen ba? Amen. Oh, so kung What if dili day mo gift nga muwalay dili sa pulpito pero naa kay gift sa pagpugas? Daghang klases paagi pagpugas. Inig opening sa Jollibee diha sa in OPH dadto na nimo didto. Di ba? Nya ilista nimo ang imong nagasto niya. Ana, pila na yung nagasto nimo? Pagkahuman ninyo ka uminga dako-dako na ba kung nagasto Brad sis? Paminaw na gud ka nako karon. Oh, di naguna siya og di ka maminaw pabayran ko ni. Oh. Di ba? Example ra bitaw na. So daghan tag pamaagi nga diin makapugas ta sa binhi sa Ginoo. Amen? Ang imong kinabuhi, no need na ka nga moadto pag seminary nga makapugas ka sa pulong. Ha? So ningon si Paul, each one should build with care. Ang imo bang kinabuhi, baliko na ko ni before ko sa point number 3, imo ba ning gibuild sa building materials nga gold, silver, and precious stones, nga maong Bible reading, maong pag-ampo, may pag-attend sa mga discipleship, sa mga prayer, sa panimbahon, bisan og na kay problema ni simba ra gyapon kas Ginoo, pag-abot sa mga pagsulay mga igsoon, you will shine. Kay naaman gigamit man nimo ang building materials nga mo last long igsoon. Amen ba? Pero ganag imong gianhi, wala na founded sa wala na build sa kaning nindot nga material, mulas nga mga materials, di good ka. Masunog yun ka. At ingon si Paul, kamong mga leaders, kamong mga pastor, nga gagamit ining dagami, kugon o kahoy, para lang managhan na inyong simbahan, pag-abot sa paghukom, ang magpabilin kadturag yung mga silver, gold, precious stones. Wa mo'y, kabantay mo anang nag-expect ka nga daghan kag madala, kay nanguha ba ka og humay or unsa ka na sa amoa didto na may gitawag mamagat didto or naay nag-ani og kaning kamote nang ganas ka sa amoa nga I don't know unsay term ana kanang nang hagdaw oh nya ga-expect ka nga daghan kag kuan nya wa di kay nadala mao na ningon si Paul inig-abot sa paghukom kamong naguna daghagawas-awas mog simbahan didto mao nang kabantay mo pwede day mag-awas-awas ang usa ka church. Pero ang pangutana, doon na ba'y, ang tanan ba, doon ay susamang pagtuo atong babae nga ningon kung makahikap ragid ko sa sid-sid sa sinina sa Ginoo. Diba? Pwede day mapuno ang church. But the question is, pila ka diha ang gold, silver, and precious stones? Nya ang trabaho nako mga igsoon, pagtudlo ninyo, pagdasig ug pagmaymay sa inyo ha, kamo nay responsable sa pagbuild sa pundasyon nga naalaman si Christ sa matag usa ka kasing-kasing ninyo. Amen? So, ang last point, mga igsoon, ingon si Paul, sa verses 12 to 15, each one's work will be tested by fire. Ako ang basahon ang verses 12 to 15, brother. Now, ingon siya, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, and straw, each one's work will become manifest. For the day, that word day, kabantay mo sa verse 13, brother. Kabantay mo sa word day, gikapitalize ang letter D, speaks about the judgment day. For the day, ingon sa verse 13, will declare it, because it will be revealed by fire. The word fire there is fire of trials and testing. The fire will test each one's work, what sort it is. Paminaw mo, Maigson. Paminaw mo carefully. Usa mo magsulat. Ningon si Paul, the fire will test the workmanship. It doesn't purifies the worker. Balikon ko, usbo na kong sulti. The fire doesn't purifies the worker. It will test the workmanship.
Ang kalayo musulay sa resulta sa trabaho. Dili kini maghinlo ug purify sa nagtrabaho. Ngano importante ni? Paminaw mo mao ni ang verse nga gigamit sa Doctrine of Purgatory sa uban. Now, if dili nimo na mabantayan kining wordings nga gigamit ni Paul, ningon si Paul, the fire will test the work. Each one's work, di ba, will become clear for the day will declare because it will be revealed by fire. The fire will test each one's work. Ningon ba the fire will purify the worker? Wala. Wala. So kinsa may i-test sa fire? Ang trabaho, ang work, dili ang workmanship, dili ang worker. So the doctrine of purgatory is a purely human invention. Okay? It contradicts the finished work of Jesus on the cross. There's no second chance kung mamatay ang tao. Kanang sa man ta makaangkon sa chance karon nga buhi pa ta. Okay? So timanin na ninyo ha, ang fire, ang kalayo will test the workmanship o ang trabaho dili sa nagtrabaho. Kaya ingon din ni ang 14, asa ko nahunong gani? Sa 14, if anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. Sa 15, if anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Akong basahon sa ang pulong sa Dios kining 15, paminawin ninyo. Sa verse 15, sa ang pulong sa Diyos version na ingon, apan kon kini masunog, wala gayud say madawat nga ganti. Igo lang nga maluwas ang iyang kaugalingon. Mahisama sa tao nga nakalingkawas sa iyang nasunog nga balay, apan wala gayud say nadala. Masay pasabot ani ni Paul. Mainly sa mga leaders, sa mga pastors. Kung kamo ang inyong tinguha, managhan ra mo, wa mo nagtudo sa right discipline sa church, dili ninyo biyagon kay mahadlok mong mawala si Brad, si sis, kay dako ra bay tithes. Mo na ikabantay man nakabasa man lang gipost nga if your pastor allows you to play or stand on the pulpit, kung bisan pag nahibalo sa imuhang gihimo sa kinabuhi, he is not after your soul. He is after your gift. Munang mga young people, pasaylo agid ko ninyo. Usahay, kaniadto, okay raman ta, humok raman ta ana, nga naay mingon, patukaron na to ni para madasig og balik, karon lahi na. Nga naman, mo manay, sige kong, pastor, akong patukaron ni si Kuan kay aron madasig balik. Si pastor po, masugot kay basig malaining kasulti. Karon pagka man nangawala ramang gyapon. Kay bisan pagkapila ka magtukar diri migson kung wa natarong balik imong relasyon sa Ginoo, mawala ra gyapon ka. Amen? Pero kung imong giugmad imong kinabuhi, sa balik sige, before ko mo tukar diri, before ko mo sayaw diri, before ko mo unsa pa diri sa pulpito, ako sang tarungon ug balik ang akong relasyon. Bisan pagsulayan kag balik, mubarog ug mupabilin gid ka. Amen? Pero kung imong gi-after din talent ra kay ganahan, oy, nindot man mo kanta si GM. Oh. Naana ra ba ko nag-ingon brother Jogik og sis Monsi nga, pwede magila-ila anang mayong mo kanta? Oh. Di ba? Kisa kito ngalan day? Secret. Di ba? Napoy. Kisa ngalan anang maayo mo keyboard. Ningon nga, before ka makadool niya pagtuon sa, no? Muagi, you must go through fire, no? Sa test o sa bitaw, no? Asa na gani ko? Di ba mo nang ningon si Paul, kamo mga leaders, mainly mga leaders usaha, inigabot sa paghukom, unya, ang inyong mga membro, dili day founded, o dili day na-build sa mga tinod nga mater, mawala ra to. And, mura kag napil, di ba? Pero, sama ra kag nakalingkawas ko sa sulog nga balay, meaning, ikaw pod mismo, muagi pod kag testing, muagi pod kag kanang pagsulay sa Ginoo, nganong mo man na imong gitudlo nga dili man na mao. Pero ningon sa ikaw, maluwas ka. Kung dili good ka, mo give up diha ni Lord. Nakuha na ito, maingson ang passage ni Paul. Nya kamupod, kita, individually, gisultihan ta, magbantay mo. No? Sa mga batanon, ang imo habang pag-anhi, tungod ba sa imong uyab? Nya kung magbulag mo, mawala na papod ka. Di ba? Or sa mga magtiayon, o sa pa imong ianhi. Aron lang kanang, dili mo mag-away ni Mrs. Nya kung mag-away na mo, dili na po ka masimba.
ni Mister, di ba? Or sa mga nangitag trabaho. Dapat ang atong tumong og tuyo nga niata madomingo sa simbahan mga igsoon kay atong daygon ang Dios nga nahigugma nato nga wa gyud ni biya nato sukad na sukad bisan kaniadto og hangtod karon og sumaabot. Amen ba? Siya ang angay natong simbahon ug alagaran. Ilabi na nining ulahing mga adlaw mga igsoon. I am not threatening somebody. I'm not threatening you. Pero kanawan ninyo na nahitabo karon sa Israel ug Iran. Di ba nag-escalate og sa madugay naman na siya nagsugod 2023 pa pero mas nigrabe ang gubatron. Di ba? Why? Because God said ang center of attraction sa kalibutan in the last days is in the nation of Israel. So, mauni, you have to be careful. So, unsa tong tulo ka points nga gi-share nato. Number 1, there's no other foundation. No? Ningon galing si Paul, kung napay magwali ninyo gawas ni Christ, gawas sa giwali na namo, ipatunglo siya. Second, unsay gingon diha, each one should build with care. Kumusta ang inyong altar sa Ginoo? No? Ayaw ninyo, Pastor Sikik, pangutanak kasabok mo ani. Ako po ning tiksan, okay kay ko, Pastor. Pero ang Ginoo nakahibalo man anak nimo. Diba? Mas maayo pa'y mutugan kas insakto kaysa mamakaka. Kaya nga, pwede mamakak sa pastor, pero di ta ka makak sa Ginoo. Diba? Kung sa imong quiet time, mauni, akong quiet time, gibasa ko na tanan. Pagpangutanan nimo, di gani katubag. Ano man? Gi-fake lang ang relasyon. Muna, ang relasyon sa Ginoo, mga igsoon, individual ni. Dili ni angay ipadapadahan nimo sa laing tao nga ikaw ray basa para nako ha. Nga ako po'y maampo, ikaw i-apil na pa ko kampo. No, individual ang pag-ampo. Bisan sa imong kakapoy, sa imong kabisi, sa imong katulugon, gahinig yun ang Ginoo. Amen? And the best thing nga mugahin kag time sa Ginoo, kanang di pakakatulgon. Before ka nagkuting-kuting sa imong cellphone, sa Facebook o sa YouTube. Kay imo ganing unahon ng Facebook o YouTube, abot na ning katulugon, di inigod kakabasa. That's why, ang atong rason sige, wa ko'y time kay busy ko. Actually, na busy kas imong cellphone. Amen? So, nasabtan ba na itong mga iso ng pulong sa Ginoo? So, may I request everyone to please stand. Built on a true foundation. No? So, kalipay sa Ginoo nga mugrow ta, kalipay sa Ginoo nga biyaan ta ang mga butang nga gikaligut-gutan niya. We cannot fake our faith, mga igsoon, by saying, I am a believer of Christ, and at the same time, you are doing something against the will of God. Di na to pwede na i-fake. Sa tao, pwede na to na ma-fake. Pero sa Ginoo, naglantaw siya. Munang naay mga pagsulay usahay. Sulayan, o sa bagay ning tawhanan ni. Pero imuhang gipaninggamutan bisan sa mga paghilak nimo siguro magabi kay naguol ka pero Lord ugmaron ko ra gihapon ang akong pagtuo diha nimo. Mubasa ra gihapon ko Lord bisag nasakitan ko. Muampo ra gihapon ko Lord bisag naglibog ko. You will begin to realize mga kaigsuonan nga ang kadaugan sa tanggalog pa unti-unti nimong madawat because ang Ginoo maglihok magwork sa imong kinabuhi. And again, I'm not saying nga di na kita magkaproblema, naagihapon. Pero naatay kusog nga makabarog mga kaigsuonan. So gusto na ko nga magduko kasi mo ang ulo o pamalandungan nimo imong kaugalingon. Unsa ba nga klaseng materialis ang imong gigamit? What if mahitabo ni sa imong kinabuhi? Pabilin ba nga mag-shine ang imong faith? Or you will begin to complain against God. Kung may hitabo ba ni sa imong kinabuhi, sama ba ka nga giingon ni Prophet Habakkuk, even though dili na mamunga ang fig tree, even though wa nay hayop sa dapa, Ginoo, yet I will praise the Lord, the God of my salvation. Tinoo, dili man maayo nga manganti ta. Salig ra gyud ta sa grasya sa Ginoo mga kaigsuonan. Hawit ra gyud ta diha sa iyang grasya. Sa tanan nga mga amahan, sa tanan nga mga inahan, sa tanan nga mga anak.
ang akong mga pag-ampo nga mag-iusag yun ta kanunay sa pagpangalagad sa Ginoo. Ilabi na sa mga amahan kita, balik-balikon ko kinigsulti, kita ang espiritual nga pari sa atong pamilya. O kung ugaling ang imong bana wala nag-function, ikaw nga asawa, you can kanang do the job of a spiritual priest by leading your family nga moadto sa church every Sunday, not just on Sunday, apan matang adlaw sa atong kinabuhi. Magaampo ta. Kanimo o Dios gamahanan, Lord, salamat sa imong pulong. Salamat sa pagpahinumdom kanamo sa pulong nimo nga gisulti ni Apostol Paul. Holy Spirit, ikaw mo'y magpadayag sa matag usa sa among kasing-kasing. Tabangi kami nga magsusi kami personally ug unsa ba nga mga materialis ang among gigamit, Ginoo. Amo bagyong gigahinan ang pag-ugmad sa among pagtuo. Lord, tinuod ni ana si Christ sa among kinabuhi. Dili na questionable kung among gidawat si Jesus Christ, Lord God. Tabangi mi nga dili unta mi mahisama sa mga Corinthian church believers, Lord God, gingong Paul carnal. Nga mga tao indwelt by the Spirit but mastered and driven by the flesh. Help us, Lord, patya ang mga tinguha sa unod nga dili makalipay nimo. May tao man o wala nga naglantaw namo, magbaton kami kahadlok nimo, Dios. Salamat sa liyoy kining mga pulong sa among mga kasing-kasing. In Jesus' name. Tanan magaingon. Amen.